Nabanggit din po niya, Secretary, na ideally gusto ng Pangulo lahat ng mga Pilipino mabakunahan ng COVID-19. Is this a target of his administration na bago siya bumaba sa pwesto ay lahat ng Pilipino mabakunahan po? Well, ang sabi po niya, lahat ng Pilipino mabakunahan ng libre. I'm sure all of us pwedeng mabakunahan pero marami na po niya na magbabayad para sa bakuna. Kaya nga po ang assurance ng Presidente sa mga mahihirap, huwag po kayong mag-alala. Una po kayo sa prioridad ng ating Pangulo, hindi na kayo kinakailangang magbayad at gagawin niyang lahat para mauna pa kayo sa mayaman na mabakunahan. Pero actually, kung titignan mo naman talaga ang pharmaceutical industry, hindi po mahuhuli mga mayayaman. They can always buy it, no? Dahil meron naman po silang pera to buy it. Hindi naman po ganun kamahal ang estimate natin sa bakuna. Ang estimate po ni Secretary Dominguez, $10 per dose at kinakailangan 2 dosage. So $20 per person. So 20 million initially po ang bibili natin para sa mahihirap at para po sa ating kapulisan at sa ating mga militar and mga frontliners. Related question lang po sa bakuna, Secretary, nabanggit din ni Pangulo, interesado daw po ang Russia na magtayo ng pharmaceutical facility dito sa Philippines, related also to COVID-19 vaccine. How will this affect our choice of vaccines given nga po na hindi lang po tayo sa Russia tumitingin ng possible supply ng bakuna? Alam mo kasi, Joyce, that's a very good news for us kasi nga ang problema ngayon, number one, magkaroon man ng bakuna, ilan ang mabibili natin given na yung mga mayayamang bansa nag-invest na para maging una doon sa bakuna na madedevelop ng mga kumpanya. Ang mga kumpanya na hindi tumanggap ng ganyang arrangements ay ang Russia at ang China kasi hindi naman sila capitalist economies. No? So inaasahan natin na kung dito pa sila magmamanufacture, hindi tayo mauubusan ng bakuna na dito sa Pilipinas gagawin. Thank you, Secretary Roque. Thank you very much. Yusek Roque again, please. Secretary, questions from Virgil Lopez of GMA News Online. President Duterte said yesterday that the government now has the funds to buy COVID-19 vaccines and that he wants all Filipinos vaccinated. How much money has been set aside for vaccines? May we also know the source of funds? Okay, do the math po, no? Kasi I'm bad in math. It's 40 million doses, no, not pala dosage. 40 million doses at $10 each. So, magkano ba yun? Yun po, no? At matagal na po natin naayos yung ating funding scheme. Habang wala pa pong pangtaunang budget for 2021, uutangin po natin yan sa Land Bank at saka sa DBP at iaangkat ng PITC. Pero pag sipa po ng 2021 at kung maipapasa naman po ang 2021 budget, nakapaloob na po itong halagang ito doon sa budget po na pinropose natin sa Kongreso. Second question po niya, UP Professor Ranjit Rai of the Okta Research Team said in interview yesterday that they expect COVID-19 cases to rise should the government further ease restrictions such as expanding the age group allowed to go out. Any comment on this? May posibilidad po yan. Pero naniniwala naman ako po na makikinig ang taong bayan ngayong ang endorser ng mask, hugas, iwas ay ang presidente na mismo. At ang tingin ko naman, hindi naman tayo nagkulang doon sa pag-educate ng publiko na madali naman pong maiwasan ang COVID-19 kung susunod lang doon sa mga minimum health protocols. Pero ganun pa man, ang iniiwasan po natin ay yung mga magkakasakit ng malala na walang lunas. So habang binubuksan po natin ang ekonomiya, pinalalakas po talaga natin ang critical care capacity natin dahil alam naman natin na mga 4% lamang ang magkakasakit na kinakailangan magpa-confine sa hospital. At sinisiguro natin na hindi tayo mauubusan ng bed capacity, hindi tayo mauubusan ng gamot, hindi tayo mauubusan ng mga frontliners. Pinaghahandaan po natin yan dahil ang katotohanan naman po habang hindi tayo nagbubukas ng ekonomiya, mas marami po ang nagugutom sa atin. Kaya nga po talagang maselan itong classification nito kasi hindi na pong usapin na health versus economics. Ang usapin na po ngayon is health versus poverty. Thank you, Secretary. Maraming salamat. Joseph Morong, please. Sir, just two statements from the President's address last night. Yung pong sinabi ni Presidente na andyan na yung bakuna. How should we take this? Kasi sabi rin niya na parang huwag kayong mag-alala, magka-COVID kayo, don't worry about it.
Hindi ba sir ito might lead to a lax attitude on the part of the public na parang okay, nandiyan na daw yung bakuna, could just give us a parang context and just to measure yung kumbaga manage expectations na pag sinabi ni Presidente nandiyan na yung bakuna, what does he mean? Second, yung pong sinabi ni Secretary Duque that we have potentially herd immunity. Is that true, sir? And is this based on science or based on fact? Well, dun sa sinabi ni Presidente, yan naman po is intended to address yung pandemic fatigue ng ating taong bayan. Alam ko pagod na tayo dito sa pandemyang ito, no? Pero may pag-asa po. Yun ang mensahe ng Presidente. Hindi po ibig sabihin na dapat itigil na ang pagmamask, paghuhugas at pag-iwas. In fact, nagsimula pa lang po yung itong infomercials na ito. Hindi pa po yan bayad ng gobyerno. Nagpapasalamat po kami sa pribadong sektor kasi lahat po yung umi-airing ngayon, lahat ng nakikita nyo sa billboard, lahat ng narinig nyo sa radyo, libre pa po yan. Yung pera po na manggagaling sa kaban ng bayan, hindi pa po makalabas-labas. Talaga pong may red tape at mabuti na lang may bagong batas na ngayon na po pwede nang sabihin ni Presidente, ilabas yung perang yan. No? At baka nga po pag naisa batas ito, baka itong pera para sa infomercial, unang-unang magiging beneficiary ng anti-red tape law dahil talaga naman pong I have personal experience now about red tape. No? So, yun lang po. Ang sinasabi ng Presidente, wag kayong mawalan ng pag-asa. At meron na nga pong parating na lunas, pero kinakailangan protektahan pa rin mga sarili dahil baka mamaya hindi niyo abutin yung paglabas ng bakuna. So patuloy po natin ang mask, hugas at iwas. Pagdating po sa second question mo, I'll have to defer to Yusek Vergere because that's a medical issue that I'm not competent to answer. Okay, sir, last na lang, clarification. Anong sinasabi ni Presidente na Lunas at saan to galing, sir? Meron ba siyang information na some vaccines are already in advanced development, that we are going to get it, mga ganun? Alam mo, the President is a voracious news reader. At yung other day naman, I even announced here that a New Yorker magazine already announced that a Chinese company, I think it is CNBG, is about to conclude its stage 3 clinical trials and is in the process of getting approval from the Chinese FDA. No? So once that happens naman po, mabilis ang proseso kasi yung minsan na nag-guest na po dito yung ating FDA Director General, ang sabi naman niya, basta may FDA approval elsewhere, madali na po magkaroon din ng FDA approval dito sa Pilipinas. So although meron pong 3 kumpanya na magte-third phase clinical trial sa Pilipinas, apparently there's one vaccine that is about to conclude its third phase clinical trials, and this is a Chinese vaccine produced by a company called CNBG. A question from MJ Blancaflor of Daily Tribune on vaccines. During the President's talk to the nation last night, he said he is seeking additional funds to ensure that the entire Philippine population will be given vaccines since it is the ideal. May we ask if the President wants to make it free for all? Will he source out funds through loans or selling government properties? Let me answer as the author of the Universal Healthcare Law. No? Dapat po malibre yan. Kaya nga lang, di natin masisiguro nga kung may sapat na pondo ang PhilHealth, hindi nga po mabayaran yung PCR test. No? So kaya kailangan maghanda ng karagdagang pondo ang gobyerno na hindi naman gagaling sa PhilHealth. No? Panguna lang naman po yung 20 million doses, 20 million individuals na 40 doses at $10 each. No? Magkano ba yun? Na-compute yun na ba? More than 2 billion pesos. No? So hindi naman po malaking masyadong halaga in relation to the total national budget of 4.5 trillion. No? Kaya lang po, since we're a nation of 130 million more or less, medyo malaki-laking halaga yon kung 20 million is already 2 billion. So roughly, we would need around $12 billion kung ililibre natin lahat ang bakuna. No? Pero I'm confident naman po, hindi kinakailangan ilibre lahat kasi marami naman po can afford $20 for a vaccine. No? Opo. Second question niya, how will the palace address criticism that the President's vaccine promise is a political placebo? Hindi po. It is based on science. The fact na ang dami na pong nasa third clinical trial means na nandyan na po talaga ang remedyo. There is light at the end of the tunnel. Ano tawag doon? Tunnel! There's light at the end of the tunnel. So,
Hinay-hinay lang po, hang in there, malapit na pong matapos ito. Question from Laila Salaveria. How does the government intend to fund the vaccines to be purchased for Filipinos? Will this be funded by loans or new taxes? What is the estimated amount that the government plans to raise? Nasagot ko na po yan. No? Kung lumabas ang bakuna ngayon, utangin po natin. Kung lumabas ang bakuna next year, from the national budget. Thank Okay. you, Chairperson Delgra. Thank you, Secretary Roque, Secretary Galvez. Maraming salamat dahil wala na po tayong mga tanong. Meron lang po tayong mensahe sa mga magulang, mga tatay, mga nanay, at mga chikiting. Habang wala pa pong bakuna laban dito sa COVID-19 virus, meron naman po tayong mga bakuna laban po sa mga sakit gaya ng measles, rubella, at polio. So wag po tayong matakot. Gamitin na po natin itong mga tried and tested na mga bakuna laban sa measles, rubella, at polio. No? At ito po ay gagawin yung pagbakuna sa lahat ng ating health centers mula October 26 hanggang November 25. Isang buwan po yan. October 26 to November 25, libreng bakuna laban po sa measles, rubella at polio sa lahat ng ating mga health centers. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating press briefing. Salamat po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Salamat kay Yusek Rocky. Maraming salamat sa ating naging panauhin, Secretary Galvez at LTFRB Chair Delgra. At syempre po, no, bago po tayo magtapos, ulitin ko lang po, habang nagbubukas po tayo ng ekonomiya para maiwasan ang mas marami pang Pilipino na magutom, kinakailangan po pangalagaan ang ating mga buhay para tayo'y makapaghanap buhay. Sa ngalan po ng Presidente natin, Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito pong yung Spoksari Rocking nagsasabi, kaya natin to, we will heal as one, at panuorin po natin ang video ng DOH para sa libreng bakuna from October 26 to November 25. Bilang magulang, sisiguraduhin kong ligtas si baby sa mga nakakamatay at nakakahawang sakit. Kaisa ang Philippine Pediatric Society sa gaganaping MROPV Supplemental Immunization Activity para sa lahat ng batang wala pang 5 taong gulang. Pabakunahan ang inyong anak laban sa rubella, polio at tignas. Sa pagbabakuna, protektado si bunso at ang buong komunidad.